Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw na napakadakila sa lahat ng mga araw dahil ito po ang araw na nilikha ng Diyos para tayo muli ay magkasama-sama sa pakikinig ng magandang balita. At ito pong araw na ito ay ating ipagpasalamat dahil tayo ay may panibagong buhay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. Tunay nga na ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay puno ng grasya. Amen. At ito pong araw na ito ay para sa ating lahat dahil lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng isang araw para ito ay ituon natin sa Kanya. Amen po. So, aking pong dalangin na sa simula hanggang sa matapos ang preaching na ito, tayo po ay manatiling makinig at atin pong lamnamin ang salita ng Diyos na magbibigay ng kalakasan sa ating lahat. Amen po. So tayo po muna ay manalangin. Father God in heaven, through your Son Jesus Christ, our Savior, our Healer, our Deliverer, we thank you for this day, O Lord, that you gather us once again to hear your word and to the guidance and leading of the Holy Spirit, our leader, our comforter, our teacher. We acknowledge your presence, O Triune God, that today is the day that you have made and we will be glad for this day, O Lord. Thank you so much, O God, for everything that you have be given to us, O Lord God, that aside, that apart from you, Lord, we can do nothing, that you are our God, that who never fail us, O Lord. At aking dalangin, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Hesus, itong araw na ito ay magiging araw na punong-puno ng papapala para sa aming lahat, O God. Lord, aking dalangin na bawat salita na maririnig ng bawat isa ay matanim sa pinakamatabang parte ng kanilang mga puso at patuloy na magamit at lumago at ito ay maging lakaran, Lord God, at aking dalangin, Lord God, na iyong banal na Espiritu ang patuloy na magtuturo sa bawat isa sa amin, Lord. Hallelujah. Ikaw, Panginoon ko, ang maparangalan, mapapurihan, ang katakilaan mo, ang kaluwalhatian mo, Panginoon ko, ang makita sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Napakasarap po na pagka po ganitong panahon na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, dumaranas ng mga problema, atin po laging tandaan na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos, hindi tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Nandiyan ang Panginoon na patuloy na magbibigay sa atin ng kalakasan, ng wisdom, para masolusyonan ang lahat ng bagay na ating nararanasan. Sa ngayon pa mga kapatid, ito po yung binigay sa akin ng Panginoon na para i-share ko sa inyo. Ilang beses ko itong tinry na palitan, pero ito lang yung leading niya sa akin. So siguro dahil nga sa panahon ngayon, ito ang kailangan natin ang maging mapanagumpay. So ang title po ng ating topic for today is The Secret of an Overcomer. Are you an overcomer? Are we an overcomer? So, tutok lang po tayo at malalaman natin kung ikaw ba ay isa sa overcomer na anak ng Diyos. Amen po. So, ang ating pong main text ay matatagpuan sa John chapter 16 verse 32 hanggang 33. Amen. Basahin po natin. A time is coming, and in fact has come, when you will be scattered, each of your own home. You will leave me all alone, yet I am not alone, for my Father is with me. Verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Hallelujah, purihin po ang kanyang salita. So mga kapatid, tatlong bagay po ang ating
bubulay-bulayin sa verses na ating binasa. Unang-una po, what is peace? Pangalawa po is, why do we need peace? At ang pangatlo, where should our peace come from? Ano po ba ang peace? Ang peace, in Webster Dictionary, it means it is a freedom or a period of freedom from public disturbance or war. Amen? It is a quiet and calm state of mind. Take note of the word mind. So, ang kahulugan pala ng peace sa mundo, ang ibinibigay lang ng kapayapaan ay ang ating pag-iisip. Amen? Only mind. It is an agreement and harmony among people. Amen. Yan po yung kasabihan or ibig sabihin ng peace in Webster Dictionary. What about the biblical? According to the Bible, the peace of God which transcends all understanding is the harmony and calmness of body, mind, and spirit, trusting in the power and grace of God. So meaning to say, kung doon sa mundo, ang binibigay lang ay kapayapaan sa pag-iisip, napakaganda po ng kapayapaan na binibigay ng Panginoong Jesus. Sabi, it is the harmony and calmness of body, mind, and spirit. Kung tayo ay lubos na magtitiwala sa Panginoong Jesus, na ang kanyang grasya, ang kanyang habag ay sapat-sapat para sa atin. Amen po? We need peace in every situation of our lives. Not only peace of mind, but our whole being, which means including our body and spirit. The word peace appears 420 times in the Bible. And the Hebrew word for peace is shalom. It means completeness, soundness, and welfare. In Jewish culture, people use shalom in greeting expression. Kaya pala dun sa New Testament, kung mababasa natin, lalo na sa mga sulat ni Apostol Paul, sa bawat simula ng kanyang libro, mababasa natin, peace be upon you, brother and sister in Christ, grace and peace be with you. Di po ba? So, unang pagbati, makikita na natin na nandiyan agad yung peace na ginagamit sa paunang salita ng isang author. Amen po? And true peace, it is the result of receiving the life of Christ. It is the work of the Holy Spirit in us as we come to Jesus and putting all our trust in Him. If we are in the presence of the Lord, and if we are fulfilling the task na pinapagawa ng Panginoon, wala tayong dapat ipag-alala. In the middle of trials, troubles, and challenges, if the world is all against you and nobody help, the inner peace of Jesus is sufficient to win the battle. Amen? So mga kapatid, now is the perfect time to be a peacemaker. Amen? We saw in the social media that so many people are posting their grievances, they're posting their problems, posting the part of their loved ones. Amen. So sa mga ganitong pagkakataon, tayo mismo ang maging channel to bring peace. Amen.
So, imbis na mag-post tayo ng mga problema, ng mga kaaway natin, 'di ba? Mas maganda na ang i-post natin yung nakakapag-encourage, like the Bible verses, the worship song, 'di po ba? So, maganda po na tayo mismo ang pagmulan ng kapayapaan. Dahil alam natin na in na in ngayon ang Facebook at ang marami ang friends of friends of friends ang nakakabasa. So, hindi natin alam na ang lahat ng bumabasang ito, bawat isa ay hindi natin alam ang kanilang mga pinagdaraanan. So, instead na magkaroon pa ng dagdag na problema sa kanilang mga buhay, so mas maganda po 'di ba na mababasa nila yung pinost mo na mararagdagan yung or tataas ang kanilang faith sa Panginoon. Di po ba? Malaking tulong po ito na sabi nga, ano ba to? Ito ba ay tsamba lang ba to? Or ito ba yung pinapasabi ng Lord sa akin? Di ba minsan ganun tayo pagka magbabasa ng Bible at mapunta tayo dun sa verse na yun, sasabihin natin, kaya pala ganito ako ngayon dahil ito yung sinasabi ng Panginoon. Di ba? So, mas maganda po na lahat ng ating mga ipopost, magmula sa atin ang kapayapaan na bawat sino man na makakabasa, tunay na magkakaroon ng kalakasan. Dahil sa mga nangyayari ngayon sa mundong ito, bansa sa bansa, nag-aaway, di po ba? Kakagulo sa pamilya, bawat pamilya nagkakawatak-watak dahil sa problema, kawalan ng trabaho, financial problems, bawat maraming nawalan ng trabaho, maraming naghirap, maraming nagutom. Di po ba marami ngayon ang nangangailangan ng tulong na kung saan magmula sa atin ang tunay na kapayapaan na i-share natin sa iba yung kapayapaan na tinatanggap natin sa Panginoon. Amen po? So, that is what is peace all about. Amen? So, the second one is, why do we need peace? In John 16 verse 32, a time is coming, and in fact has come, when you will be scattered, each to your own home. You will leave me all alone, yet I am not alone, for my Father is with me. This is the time where Jesus going to leave his disciples. And according to Jesus, in John 16 verse 5 to 7, but now I am going to him who sent me. None of you ask me, where are you going? Rather, you are filled with grief because I have said these things. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. So, mga kapatid, ito po yung time na ang ating Panginoong Jesus ay aalis at pupunta na sa ating Diyos Ama. So, bago siya umalis, nag-iwan siya ng mga babala sa mga disipulo. Dahil alam natin itong mga disipulong ito is nakadepende sa Panginoon, di ba? Sa Panginoong Jesus. So, ngayon, ang gustong mangyari ni Jesus, kung siya ay kailangan niyang umalis para itong kanyang mga disipulo ay matuto, tumayo sa kanilang mga paa. Dahil alam natin na sa tagal na kanilang mga pinagsamahan, ay marami na silang natutunan about Jesus. Nakita na nila ang mga miracles na na-perform ni Jesus. Nakita na nila yung mga signs and wonders na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Di po ba? So, sabi nga ng Panginoong Jesus, unless I go, I will not send you the advocates. The advocates, sino yung advocates na tinatawag? Ito yung Holy Spirit. Amen? The Holy Spirit is Jesus Himself because Jesus is the Prince of Peace. And peace is also the fruit of the Holy Spirit. Amen?
di ba? The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. So, peace is one of the fruit of the Holy Spirit, and Jesus Himself is the Prince of Peace. Amen. So, makikita po natin na why we need peace. We need peace because in all circumstances in our lives, we have to be calm. We have to be quiet. How? Of course, if the fruit of the Holy Spirit is living or ginagamit natin for ourselves to bring peace, alam mo yon, yung buhay mo na sa dami ng pagsubok na dumating sa iyo, ikaw ay matibay pa rin, ikaw ay nahandyan at patuloy pa rin na tumatayo. 'Di ba? Hindi nakikitaan ng pagkalumo. Amen. So ang tunay na Kristiyano na nahandyan ang fruit of the Holy Spirit like peace ay tunay nga na makikita sa ating buhay si Kristo. Amen. Dahil nga sabi ang buhay natin nung hindi pa tayo tumatanggap sa Panginoon, konting problema lang, lupaypay na. Konting pagsubok lang, nagmumukmok na, depressed na, stress na. 'Di ba? Kaya ang daming nagiging sakit, ang daming nagiging sanhi ng depression sa ating mga buhay. Dahil ang peace na nasa atin ay ang peace na galing sa mundo, which is peace of mind only ang binibigay. Pero ang peace na nasa sa atin, ito yung peace na galing sa Panginoon, which is our whole being. Hindi lamang peace of mind, peace of our spirit, peace of in our body. Amen? So, napakaganda po mga kapatid na ang peace na ating isinasapamuhay, ang peace na ating daladala ay ang peace na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. For we know that Jesus is the Prince of Peace. Siya po ang hari ng kapayapaan. At siya lamang, sa kanya lamang nagmumula ang kapayapaan. Amen po. So, tulad ng mga disipulo, tayo buhat ng tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus bilang our Lord and personal Savior, ang nahandyan na ang Holy Spirit na nasa ating puso. Amen. Tayo na ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Kaya kailangan nating makinig sa leading ng Holy Spirit, sumunod sa leading ng Holy Spirit, at magpaturo sa leading ng Holy Spirit. Sabi nga, give your trust in the Lord and not on your own understanding. Believe in the Lord. Amen. So, ang Panginoon po natin ay mahabagin. Ang Panginoong Diyos po ay punong-puno ng grasya. So, wala po tayong dapat ipagmalaki, kundi lahat ng pagsubok na dumarating sa ating buhay, lay it down to the Lord because He cares. Amen po. Jesus cares with us. Jesus loves us. And Jesus is taking care of us. Amen po. So, napakaganda po na ang Panginoong Jesus ay patuloy na ating pagsilbihan. Patuloy tayong manahan sa kanyang presensya at ating mararanasan ang tunay na kapayapaan nagmumula lamang sa Panginoon. Amen. And so, tapos na po tayo ng what is peace, why we need peace, and where should our peace come from. John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Where should our peace come from? Our peace comes from Jesus alone. Amen. It should come from Jesus alone because
Jesus is the name that is above every name. It is the name of Jesus that every knee shall bow and everyone confess that Jesus is Lord. Amen. Because Jesus is the Prince of Peace. Jesus is our Savior. And Jesus is only the God that can give us courage, give us strength, give us everything that we need in our lives. Amen? Sabi nga dito, but take heart, question mark, exclamation point, take heart. Ibig sabihin, take courage. Dahil itong mga bagay na ito, napagtagumpayan ko. Sino ba ako na isang tao na kayo na tao din? 'Di ba? So, sabi nga, no matter what hardship we are faced with, we can ask for a peace that comes from the powerful love of God that is not dependent on our own strength or the situation around us. Our peace should come from Jesus, not from this world. Bakit? Dahil alam natin, di ba, sabi nga, ang peace na nanggagaling sa mundo, peace of mind lang. Pero ang peace na nanggagaling sa Panginoon, our whole being. So, our peace should come from Jesus, not from this world. At that time, as Jesus lived in this world, He encountered so many troubles, so many trials, hardship, like rejection. He was not accepted on his town. He was scattered. He was betrayed. He was spit. And also, he was crucified. But Jesus overcome all of this. That's why he will be an example to us that all of that sufferings he overcome. We as a human, like Jesus, he gave us the power to trample down snakes and scorpions, that nothing will harm us, that we are more than conqueror in Jesus Christ's name. Amen. So, mga kapatid, napakabuti po ng ating Diyos. Hallelujah. Sabi nga niya, kung tayo man ay dumaan sa mga pagsubok, malunod man tayo, kapit lang, nandiyan ang Panginoong Jesus. Kung tayo man ay may sakit at karamdaman, may pag-asa pa, tawag lang tayo sa Panginoon. Amen? Kung meron man tayong paghihirap ng mga nararanasan, manalangin lang tayo sa Panginoon at diringgin niya tayo. Amen? Kung sa tingin natin tayo ay hirap na, wala ng pag-asa, alam natin na parang ito na ang katapusan ng mundo, call to Jesus. He will not fail you. Kung alam natin na wala ng mga bagay na hindi ayon para sa atin, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Dahil walang problema, walang pagsubok na inalaw ang Panginoon na hindi natin kaya. Inalaw niya to para sa atin, para tayo ay lubos na manampalataya sa Kanya, tumawag sa Kanya. Hindi po ba? So, nandiyan lagi ang problema. Hindi po mawawala ang problema natin. Pero kung meron tayong kapayapaan, hindi natin iindahin ang problemang yan. Dahil alam natin, nakasakasama natin ang Diyos. Siya lamang ang tutulong sa atin. Siya lamang ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Because Jesus is only our hope. Amen. Sabi nga niya, He is the middleman. Amen. Siya yung daan patungo sa Diyos Ama. So anumang hilingin natin sa pangalan ng Panginoong Jesus, alam natin lahat ng ito ay makakarating sa Diyos Ama. Amen. Tayo lamang po ay magbigay ng
ibalik natin sa Panginoon kung ano yung pag-ibig na tinatanggap natin sa Kanya. Dahil alam natin na walang imposible sa Panginoon. Lahat ng bagay ay posible. Kung sa tao, imposible. Sa Lord, lahat ay posible. So, wag po natin tambayan ang problema. Daanan lang po natin. At alam natin na ang lahat ng bagay ay may solusyon. Amen? Kung si Jesus na pagtagumpayan, tayo pa kaya na kanyang mga anak, na handyan siya palagi. Amen? Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Magkasala man tayo sa Kanya, marumi man tayo sa paningin ng Panginoon, our God is very gracious God. Hindi niya tayo papabayaan. Ilang beses man tayo marapa, ilang beses man tayo magkasala, nandiyan palagi ang Panginoon na tutulong at itatayo tayo, tutulungan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Hallelujah. Sabi nga po sa John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Napakaganda po ng salita ng Diyos. Napakaganda ng kanyang mga pangako na huwag tayong matakot. Huwag nating ano yung puso natin. Huwag nating alam mo yon, na lahat ng pagsubok dinidibdib natin. Sabi ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Hindi katulad ng kapayapaan na nanggagaling sa mundo. Amen. Jesus give us peace through the Holy Spirit of God. As the Father loved His Son, Jesus loved us too. Amen. And the secret of an overcomer is to live with peace. Peace that transcends all understanding. Peace that comes only from Jesus. Peace that calms our whole being. And peace that making all things are positive. Huwag po tayong magpa-stress sa problema. Amen? Huwag po tayong magpa-stress sa mga negative issues ng buhay natin. Amen? Live the life. Mabuhay po tayo ng may kapayapaan, mabuhay tayo ng may pag-asa, mamuhay tayo ng may galak. Di po ba? Dahil alam natin, pagsubok lang yan. Nandiyan ang Panginoon ko. Our big God is here. Ready to help me in any circumstances of my life. Even if I am a sinner, God loves me. Diba? Sabi sa Bible, God demonstrate His love. Kahit hindi tayo kaibig-ibig, inibig tayo ng Diyos. Kahit makasalanan tayo, inibig tayo ng Diyos. Amen? Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, tayo po ay tinawag na Christian because Christ is in us. We are the living testimony kung paano naranasan natin ang goodness ng Panginoon sa ating mga buhay. So tayo ay lumakad ng ayon sa kanyang katwiran, tayo ay patuloy na manalangin, tayo ay patuloy na magbigay ng pasasalamat sa Panginoon in any circumstances, blessing man yan, problema man yan, give thanks to the Lord because only God can listen to our prayer. Amen. At gusto ng Panginoon na lagi niya tayong kausap. Hallelujah. In this world that we are living right now, we are facing many trials and tribulations of life. We have to stay in the faith till the final round. Because God is holding you right now. You might be down in a moment, feeling like it's hopeless. Jesus reminds that whatever we've gone through, God is always right beside you and helping you to become an overcomer. Being an overcomer, we should have a peace on all the situation. Mga kapatid, bilang anak ng Panginoong Jesus, kung si Jesus is an overcomer, we the children are also an overcomer. We are victors and not victims. Amen.
We are overcomer, we are more than conqueror because we are surrounded by the people of God. We are surrounded by people who cares. Amen. And we have God, a big God that never fail us. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoong Jesus. We have already tasted and see the goodness of God in our lives. So kapit lang mga kapatid, huwag tayong bibitiw. Masarap mabuhay. Maganda ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Live the life to the fullest. Amen. So hanggang dito na lang po mga kapatid. Atin pong yakapin ang peace na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Dahil ito lamang ang kailangan natin sa ating buhay. Dahil habang tayo nabubuhay, tayo ay daranas ng mga pagsubok. Dahil walang taong nabuhay na walang pagsubok sa buhay. Amen po. So, hanggang dito na lamang po. God bless us all. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Diyos Ama, maraming salamat po o God sa salita na pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon ko, salamat po dahil ikaw ang hari ng kapayapaan. Yakapin mo kami ng buong buo, Lord God. Ang sa gayon, Panginoon ko, aming maranasan, patuloy na maranasan ang pag-ibig mo, ang pagyakap mo, na kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat po, Lord God, sa lahat ng pagkakataon na naririyan ka, na patuloy, Lord God, na pinapakita mo sa amin kung gaano kakabuti. Hallelujah. Apart from you, Lord God, we can do nothing. Ikaw, Panginoon ko, ang patuloy na sumama sa amin, sa aming buhay, Lord God. At aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus sa darating na linggo. Lord, patuloy mo kaming samahan. Patuloy mong i-bless ang gawa ng aming mga kamay. Patuloy mong i-bless ang aming mga kumpanyang pinagtatrabahuhan. Patuloy, Lord God, na ikaw ang magpala sa aming mga pamilya. Hallelujah. Patuloy na proteksyon mo ang sumama sa amin, O God. Hallelujah. Patuloy, Lord God, na kami ay yung samahan, gabayan, in the name of Jesus. At i-bless mo kami, Lord God, saan man kami mapunta, in and out of the country. You will bless us, Lord God. You will use us as a channel of peace, O Lord God. Hallelujah. And you will continue to give us everything that we need in our life, Lord God. Patuloy, Lord God, na manguna ka sa aming mga buhay at patuloy na pagharian mo ang aming mga buhay, O God. Diyos Ama, ikaw lamang aming papupurihan. Ikaw lamang aming pasasalamatan, dadakilain, luluwalhatiin sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu. Amen and amen. Tas po natin ating mga kamay para sa benediction. May the Lord bless you and fill you with peace. May the Lord watch over your journeys and keep you safe. May the Lord fill you with joy. May the Lord keep you in His care and make you secure. For the blessings of God are the source of our peace, happiness, and security. Amen and amen. Shalom. God bless us all.